Police Major Philip Ines, ang spokesperson po ng Manila Police District. Ang pag-uusapan ho namin yung pinagbabaril sa Tondo, yung 4 na minor de edad na nasa gip ho dyan na nagnanakaw ng scrap metal sa Tondo pa rin. At yung 10 taong gulang na batang lalaki ho na namatay matapos magpatuloy na nagpapatuloy ho dyan sa isang lying-in clinic dyan pa rin sa Tondo. Good evening po, Major Ines, sir. Jeff Caparas po, welcome po ulit sa programa. Yes, Sir Jeff, isang mapagpalat, kalmadong gabi sa iyo. Ganun din sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Major, 3 topic ho ito. Unahin ho natin itong 45 anyos na lalaki na pinagbabaril ho sa Tondo. Anong lumalabas na motibo at kamusta ang pagtugis doon sa mga salarin? Yes, yung pamamaril doon sa area ng Tondo. Particular dito sa may nangyari itong insidente natin, Sir Jeff. Dito sa may barangay 111 sa Tondo, Manila. Nangyari ito noong May 16, madaling araw ito, kung saan nga yung biktima natin dito, si alias Ernie na 44 years old na taga doon sa barangay. At yung suspect dito, si alias 8 na 25 years old na taga barangay 121 ng Tondo, Manila. Nalaman natin dito, Sir Jeff, doon sa hawak-hawak nating report. At the same time, nakita rin natin yung CCTV na habang itong ating biktima ay nakaupo sa kanyang pedicab, nilapitan ito ng ating suspect. At 2 beses itong pinaputukan, tinamaan ito sa ulo. At pagkatapos noon, tumakas na itong suspect. Pero within 24 hours, nahuli natin itong suspect na to. At dinala ito mismo sa Station 1. Sinurrender ito, Sir Jeff, kasama nung kanyang pinsan. May pinsan itong police, sumurrender ito sa Station 1 kasi na-pressure. Dahil alam niya talagang nagkakaroon ng talaga ng maiking na paghahanap sa kanya. Tsaka, Sir Jeff, nayarap na rin ito ng kaukulang reklamo dito sa tanggapan ng Taguig, dito sa lungsod ng Maynila, para dito sa kanyang kasong murder. At ngayon, nandito siya sa kustudiyan ng tawag dito ng Police Station 1 o yung ating Bago Police Station. Hinihintay lang natin dito yung commitment order para mailipat na natin dito sa Manila City Jail. So siya pala may pinsan na police din, kaya siya ay kusang sumuko sa inyo. Ganun ba lumalabas, Major, no? Yun ang lumalabas sa report at na-pressure siya na talagang hinahanap siya nitong ating mga operatiba ng Station 1. At ayun nga, nagpatulong siya rito sa pinsan niya na isang pulis ng Southern Police District na para voluntary sumurrender na siya. At alam niyo naman talaga, sabi nga, mahaba ang kamay ng batas para sa mga lumalabag dito. Oo, tsaka siyempre yung guidance din, tsaka yung utos ni bagong district director natin, si General Guzman, sir, di ba? Kailan dapat ma-aresto ka agad dito at mukhang nakarating doon sa gunman, true doon sa kanyang pinsan. Tama ka dyan, Sir Jeff. Sabi nga natin, nakita naman natin dito yung ating crime solution efficiency napakataas, no? 36.2% na pagtaas. At yung titignan naman natin dito yung ating tinatawag nating 8 focus crime, may pagbaba naman kami ng 4.2%. Ibig sabihin, hindi kami nagkakamali dito sa paglalatag natin ng iba't ibang estratehiya kontra krimen. Ganun pa man, sabi nga natin, kung hindi man natin sila napigilan gumawa ng krimen dahil hindi natin saklaw yung kanilang pag-iip, nakikita naman natin, nahuhuli natin at nabibigyan natin ng katurungan yung kanilang mga biktima. Doon naman tayo sa 4 na minor de edad, Major, yung nagnanakaw ng mga scrap metal. Na-rescue nyo pala ito? Yes, na-rescue agad ito. Nakita kasi natin dito, may nag-circulate dito na isang video kung saan nga, nung nalaman ito ng ating kapulisan, kagad-agad tayo ditong nagkaroon ng action kung saan, ang term na ginagamit natin dito, ni-rescue natin itong mga minor na to. 4 ito, Sir Jeff, yung nakita natin sa CCTV. 4 ito, dalawang 15 years old, isang 17, at isang 13 years old. Mga taga barangay 105 ng Tondo, Manila. Nalaman natin, hindi naman talaga ito yung mga dati nang gumagawa nito, kundi napagkatawa lang nitong mga bata na ito. Ganun pa man, hindi natin ito kinikipit balikat. Nagkaroon agad tayo ng kagad na action dito. Nirescue na itong mga bata na to. Tinawag yung kanilang mga magulang at binigyan sila ng paalala na kung sakali na paulit-ulit na mahuhuli itong mga anak nila o marirescue itong mga anak nila. Sila na. Pero po tayong City Ordinance dito sa lungsod ng Maynila. Ito yung City Ordinance number 8243. Ito yung Anti-Child Endangerment Ordinance. Kung saan, ang mananagot na rito yung magulang o kaya yung guardian ng mga bata. Oo nga. Anong sabi ng mga magulang, sir? Nangako naman na talagang babantay nila maigi. Tama ka dyan, Sir Jeff. At itong mga bata na to, nangako sila bukod doon, imomonitor din sila nung barangay doon. At nangako sila pag-aaralin nila itong mga bata na ito kasi nakita natin kung pababayaan lang natin dito at hindi natin papansinin itong mga ganitong bagay,
ito yung nagiging problema pagdating ng araw. Kaya sabi nga natin, habang sinat pa lang at hindi pa nagiging lagnat, gamutin na natin. Oo nga. Dito naman tayo. Sa pangatlong topic natin, Major Ines. Medyo marami talaga. Ito matindi. Marami talagang naging interesado rito Doon sa batang nagpatuli. Ano ba nangyari? Anong lumalabas doon sa unang autopsy pala, Major? Tsaka kamusta ho yung pagtugis doon sa hindi na ata makita, no? Yung nagpakilalang doktor, tas peki pala. Sergio, pang pag-aakala mo dyan, kinuha na ito ng, pag-ibisigan nito, kinuha na ito ng NBI. At hindi lang tayo dito makapagbigay ng pang detalye. Kasi nga, nung nakaraan, nung hinahanap ito ng ating mga kaibigan sa media, hindi natin maibigay kasi nga wala pa tayong resulta ng examination na hinahanap natin. Autopsy pa lang, hindi natin alam kung yun ba talaga yung cause of death nitong bata na to. Ganun pa man, kung ano man yung lalabas dito, magkakaroon na tayo ng basis para kung sakali makita natin na talagang ito yung naging dahilan. At nagkaroon nga talaga ng hayagang paglabag, sasampahan talaga ito ng kaukulang reklamo. Ang nalaman lang natin talaga dito, initially, itong nag-perform nitong ginawa na ito na pagtutuloy, hindi isang doktor. Ito isang midwife. At nalaman din natin dito sa information na nakuha natin doon sa ating mga investigador, ay itong kanilang clinic, wala na itong permit. Kaya sabi nga natin, yun magkakaproblema mismo itong tao na ito. Yung autopsy, anong lumalabas sa Major? Anong yung una? Ang hinihintay kasi natin, merong exam na hinihintay, yung pathological examination ang kailangan nating maraman, Sir Jeff. At doon malalaman kung ito ba talagang kiniklaim ng magulang na ito yung naging cause, yun talaga yung lalabas. Pero sa ngayon, wala pa tayong gano'n na hawak-hawak. Kaya natatagalan tayong ilabas yung sabi nga natin other detail dyan. Pero sa pagkakaalam ko, Sir Jeff, hawakan na rin ito ng NBI. At sabi nga, kung sakali man, kung saan pumunta yung ating complainant dito sa MPD o sa NBI, ang mahalaga dito mabigyan ng hustisya yung kanyang anak. So parang anong nangyari? Lahat ng scope ng investigation ng MPD na ipasa na lahat sa NBI, sila na talaga ang lead? Kung ano yung desisyon ng kung ano yung desisyon ng magulang nitong bata, kung ang hawak dito ay MPD o hawak dito NBI, ang parehas naming hinihintay yung lalabas na resulta ng examination. Maliban doon sa autopsy, meron pa tayong nabanggit na examination na hinihintay para yun ang maging basis natin. Pero initially, meron na tayong information na hindi talaga ito doktor, kung hindi isang midwife at yung kanilang clinic ay naipasara na ito noong 2023, pero sabi nga na bakit nag-ooperate pa, yun ang mga tinitignan natin doon. Pero sa inyong impormasyon sa end po ng MPD, nandito pa yung midwife na yon para mapag-explain din siya, hindi ba? Nandito pa ba o nagtatago na rin? Nung nakaraan, nakita natin, pinuntahan doon ng mga media, pero sinasabi nila wala nang tao doon sa bahay na yon. Na clinic din, at the same time sinabi din ng mga barangay. Anyway, sabi nga natin, kahit na wala na siya ron, maaba yung kamay ng batas. Pag napatunayan na talagang yun ang naging dahilan ng pagkamatay ng bata, ay mananagot siya sa batas. Diba? Sasampahan siya ng kaukulang reklamo at lalabas syempre dito yung mandamiento de arresto pag hindi siya pumunta sa pagpapatawag ng korte. Siguro, huling tanong ko na lang, Major Ines, kaugnay ho nung panayam namin kay Major Asilo, yung mga pinagpaliwanag ho na mga commanders dun sa mga abandonadong police outpost, tsaka mga police assistance desk. Ilan ho ba ang sa MPD na pinagpapaliwanag? Meron lang tayo doon, pero hindi ko alam yung saktong bilang nila. Nalaman ko lang din yung iba. Sabi ko nga, yung may nakausap ako isang commander doon, may sinasabi siyang dahilan. Pero sabi ko nga, ang mahalaga dito, binibigyan tayo ng pagkakataon ma-explain. Kasi sabi nga natin, syempre, ang sabi nila nung time na nagkaroon ng inspection, kung bakit wala doon, ay nasa-responde sila. Sabi ko, mahalaga doon, nabibigyan tayo ng tamang pagkakataon. Kung wala doon, kung may responde siya, justified naman yun, ang sabi naman ng aming regional director, ibabalik yung ating commander na yun. Ang mahalaga lang doon, masabi niya bakit wala yung mga tao doon. At kung ma-justify yun, wala naman nakikita problema. May Majors, baka may mensahe ho o may direktiba si Brigadier General Guzman, ang ating District Director sa MPD. Nasa iyong pagkakataon, Major Ines. Yes, i-announce ko na rin, Sir Jeff. Sa Monday, magkakaroon tayo ng simultaneous deployment ng maximum police visibility dito sa Metro Manila. Kung saan meron tayong gaganapin dito sa NCR, sa NPD. Kung NCRPO to lahat ng district ng NCRPO. Simultaneous ito, alas 4 ng madaling araw. Kasama, hindi lang yung police natin, kasama natin yung mga force multiplier natin. Ito yung mga kangitanod natin para palakasin natin yung persa
ng pulis natin sa kalsada kasama yung ating mga barangay tanod. Magsasama-sama ito at magkakaroon tayo dito ng tawag dito programa sa Lunes. Madaling araw ito bago mag-flag racing. Oo, yan pala yung sa NCRPO na dadaluhan ng DILG Secretary maging ni PNP Chief. No? Simultaneous pala to sa lahat ng district yan. Ibig sabihin, Major? Tama po kayo dyan. Kaya sabi nga natin, palagi pinapasabi ng ating regional director na dapat yung pulis natin ay nakikita, naririnig at nararamdaman. Yun naman talaga mahalaga yung back to basic na program ng ating regional director. At yun din naman ang guidelines ng ating district director. Sabi nga ng aming district director, di ba? Yung maayos na trabaho at tapat na serbisyo. Pag yun ang sinunod natin, wala tayong magiging problema eh. Gawin lang natin, sabi nga natin, yung inatang na trabaho sa atin, yung commitment natin sa ating mga kababayan. At malaman na tayo yung PNP, yung pulis nyo po, pulis ng Pilipino. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Philip Ines, ang spokesperson naman po ng Manila Police District. Salamat po, Major Ines, sa inyong oras. Yes, maraming salamat ka, Jeff. Ganun din sa mga nakikinig sa inyo. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Maibigay namin mga ganitong impormasyon. Maraming salamat, isang kalmadong gabi po.